Hello po sa aming mga viewers. Isang mapagpala at magandang araw po muli sa ating lahat mga kaibigan. Muli, welcome po sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Sa ngayon po, mayroon po akong ilolocate na isang property dito sa bayan ng San Narciso, Quezon. Wala po doon sa bayan ng San Narciso hanggang dito sa mismong property. Ito po ay may layong 6.5 kilometers lamang po. At ayan po yung nasa harapan ng ating camera. Yan po yung National Highway. Mula po dyan hanggang doon sa property ay mga 80 meters po itong pinakang right of way na ito. So ito po ay hindi na iintindihin ng makakabili, kundi ito po ay bigay na ng may-ari ng lupa doon sa mga na naririto sa loobang ito. Ayan po, dyan mag-uumpisa yung pinakang right of way niya. Sa pagitan po niyang dalawang bahay na yan, papunta po doon sa property. Ano po? Ayan, ito po yung barangay hall. Ayan, tayo po idadaan dito, papunta doon sa property. Tara po at ating pupuntahan, bibidyohan yung property na nilulukit natin sa hapong ito. Ito po ay may sukat na 2.5 hectares. Medyo mababa na po yung araw kasi ngayon po ay mga alas 2 na ng hapon. Tayo nakapunta dito sa property ito kasi kaya tayo po ay galing doon sa barangay sa bayan ng San Francisco or San Andres, Quezon. So ayan po, kitang-kita naman po natin yung pinakang right of way niya. Papunta po doon sa property. At kung hindi po ako magkakamali, ito po ay mayroong layo ng mga 80 meters. Ito po yung covered court or basketball court nitong barangay San Juan, San Narciso, Quezon ito. Tara, punta natin. Tara, pupuntahan na po natin. Kagandahan lang po dito sa lugar na ito po ay marami ng tao. Kumbaga sa civilized na rin po itong lugar na ito. Nyugan itong 2.5 hectares na ito. Ano po? Yan na ito ay merong sapa na nasasakupan. Ay, hindi sa ato, boundary. Boundary. Yan naman po ay mula dyan sa sapa, mga 15 meters both side. Parang kumbaga sa ano bang tawag? May tawag dyan na yung Mula sa sapa, 15 meters. 15 both side. Yan ay kumbaga sa parang pag-aari ng yan? Gobyerno. Ganun ba yung pagkakaano nun? Pasok dito ang 4 wheels. Ito. Ang tubig nitong sapang ito hindi nagkakati. May ikan talaga yan. May turok ng bukol talaga. Ilang beses na rin ako nakapunta rito sa lugar na ito. Noong panahon ng tag-init, kaya ako nasabi na ito hindi nagkakati. Nakarating na ako dito. Meron dati dyan po, mababa lang. Walls. So ayan, naririto na po tayo sa property. Nakikita po natin itong mga puno na ito ng niyog. Dito na po nag-uumpisa yung property sa lugar na ito. Ito. Ito kawa dito sa kuwang ito. Ito yung may nasasakupang sapa.
Mula po dito yung property. Dito sa kinatatayuan natin ito, yan, pataas pong yan. Medyo hililaan po ng itong part na ito. Pero produktibo po siya kasi puno siya ng mga puno ng niyog, mga tanim. Parang hindi bumagyo dito sa lugar na ito. Oo, talagang sulit ang gaganda ng mga niyog dito. So bali, kung ito po ay puno ng tanim ng niyog, itong 2.5 hectares na ito ay hindi bababa ng 600 kapuno. Itong nakikita kong tanim na ito, yung pagitan nila. Kagandahan lang dito, ito nga, produktibo siya. Medyo hililaan po siya ng konti dito sa left side na ito. At ito po ay mayroong buhay na tubig. Ayan, sapa. Oh, dito na lahat ang niyog niyan sa baba. Malapit po ito sa bayan. Then sa National Highway. Tinuro ko naman po sa inyo kanina yung right of way niya. Dito po kuya sa lugar na ito, hanggang saan po? Doon ka pa ito doon? Tara pa po kita doon. Magumagay. Okay po, tara, puntahan natin. Bali ito pong kasama natin itong mismong may-ari nito. Siya yung nagtuturo ng mga pagitan nitong 2.5 hectares na ito. Sulit po itong mga nyugan. Doon sa mga naghahanap ng mga property na may return income, isa po ito sa maganda na aming iniaalok o binibida sa inyo. Marami pang dito po sa lugar na ito. Ayan, medyo may mga bahayan na rin po dito, kaya hindi naman po dito nakakainip na. Andito ko doon ay tayo. Andito na tayo unahan doon. Magayos tayo. Tayo pagdating doon may lulubog niya. Yung pasalunga doon. Dito daw po ang anong property niya sa lugar na ito. Ayan. Ito siya po yung may-ari. Then doon po tayo sa lugar na yon, pupuntahan po natin yung pinakang muhon para makita po natin yung pag-eskwela doon sa lugar na yun. Ayan, kitang-kita po natin, sulit ng nyugan po itong property ito. Malinis siya, may source ng tubig, may linya ng kuryente. Wala na tayong hahanapin pang iba pa. Ang hinahanap po natin ay buyer. Okay, sinusundan po natin yung seller. Tinitingnan niya yung tuturo niya sa atin, yung pinakang muhon nito. Yan, medyo mababaan tayo ng aking camera, kaya medyo ayun po yung yung seller. Siya nga po, yun yung may-ari. Ayan, doon po sa lugar na yun yung muhon. Mula po dyan sa lugar na yan, gumanon pa. Kaya medyo umiskwala doon sa lugar na yon. Makikita po natin yung pinakangko ng property. Doon sa lugar na yon, may sapa. Doon dumiretso doon sa lugar na yon, tapos gumanon pa.
medyo umiskwala pa. Pupuntahan po natin yung portion na yun na tinuturo sa atin ng seller. So ito po ay sulit na nyugan. Medyo talibis nga lang po itong property pero maganda siya. Hindi naman po itong mataas ang kanyang tayo. Malayo pa po ba, kuya? Malayo pa po. Medyo hinihingal na po ang inyong nagbibideo, kaya tinatanong ko po kung malayo pa. Ay di tatanungin na lang po sana. Pero hindi nasagot itong si seller, kaya wala tayong magagawa kundi sundan. Ayun. Dito po sa lugar na ito ay meron itong pantay. Okay na, ito po yung pinakang muhon sa lugar na ito na yan po sa Punta po ng ako niya. ito po, sako pa ito. Opo. Yung linya na yung lugar. Ito. Opo. Ano na po yan? Hanggang doon sa may tuktok. Okay, sulit na nyugan po ito. Yan, nakikita po natin sa ating harapan. Ngayon po ipinakita sa atin ng seller itong pag-ita ng kanyang property ibinibenta. Bali ito po ay nag-eskwala mula doon sa lugar na yon, at dito po sa may lugar na ito medyo pantay po dito. Ano po? Pantay po dito. Oo, doon lang sa lugar na yon medyo hili lang konti doon. Pero siya naman po ay punong-puno ng tanim. Kaya yung 600 ka puno doon sa 2.5 hectares ay maluwag na maluwag dito. Okay po, doon sa mga naghahanap ng property na may return income, nyugan, isa po ito sa aming mga inire-recommenda sa inyo. Ito po ay may sukat na 2.5 hectares. So medyo hili lang po itong part na yun ng property dito sa lugar na ito, medyo pantay. At ito po ay mayroong source ng tubig, may sapa. Doon sa baba na ating nabidyohan kanina, ano po. At sa madaling sabi ay produktibo itong property ito. May source ng tubig, may source ng kuryente, malapit sa bayan, 6.5 kilometers mula doon sa National Highway hanggang dito sa property. Mayroon itong right of way na 80 meters at yun naman po ay sagot na ng seller. Okay po, muli hanggang dito na lang ang aking video. At nakikisuyo po ako sa aming mga viewers. Paki-like and share na lang po ng aming mga ini-upload na video. Okay po, isang magandang hapon sa inyong lahat, at medyo ako po ay pagod na. Napakarami na po nating nauli. Kaya tayo po ay uuwi na. Okay, salamat po ng marami sa inyong lahat at magandang araw.